Tumpang Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Yun, welcome back ulit sa ating YouTube channel po mga kababayan. Yan, muli, nandito na naman tayo para magbigay ng magandang balita po sa inyong lahat mga kababayan. So ito po mga kababayan, lagi ho kasing sinasabi ng mga anti-Marcos na puro na lang daw lakad ang ating mahal na Pangulo. Wala naman daw nakukuha ng mga investment ang ating mahal na Pangulo sa kanyang mga lakad sa iba't ibang bansa. Yung mga lakad daw ng ating mahal na Pangulo, puro lang daw pasyal. Ayon yan sa mga anti-Marcos, no? Na talagang gusto nilang sirain, no? Ang ating mahal na Pangulo. So ayun po dito mga kababayan, ito kakapasok lang nito na balita mga kababayan, ha? Alam niyo po ba, ang Japan ay naghatid ng 22 billion na pamumuhunan sa Pilipinas na nagdaragdag ng 7.4 billion sa mga pangako. Tapos sasabihin nyo, walang nakukuhang mga investment ang ating mahal na Pangulo sa kanyang mga lakad sa iba't ibang mga bansa. Paano kasi mga kababayan? Sa nakikita ko dito, sa mga lakad ng ating mahal na Pangulo, ay talagang nagbubunga naman talaga. Katulad niyan, ito. Ang bansang Japan, mag-i-invest po ng pera dito sa Pilipinas. Pinagkakatiwalaan ang bansa natin. Hindi niyo po ba alam mga kababayan, napakalaking tulong yan para sa atin. Makakita ho tayo ng trabaho. Trabaho para sa mga Pilipino. Yung papasok na investment dito sa atin. Luwas kikita pa ang Pilipinas, siyempre, magkakaroon din tayo ng trabaho, mga Pilipino. Yun ang kinagandahan doon. Tapos sasabihin ho ng mga anti-Marcos na wala daw napapala ang mga lakad ni PBBM sa iba't ibang bansa. Paano kasi mga kababayan? Puro lang paninira ang kanilang pinapanood. Hindi ho nila pinapanood ang mga magagandang bumabalik sa mga lakad ng ating mahal na Pangulo. Puro na lang kasiraan ang ginagawa nila. Tapos ngayon naman mga kababayan, alam niyo po ba, sabi po nila, sabi ho ng mga anti-Marcos, na gusto nga pabagsakin si PBBM. Alam niyo po ba yung utang ni dating Pangulong Duterte? Sinisisi nila ngayon kay PBBM. Alam niyo po ba magkano po ba yung iniwan na utang ni Pangulong Duterte? Ay umabot lang po mga kababayan ng 13 trillion. Ngayon 15 trillion na kasi nga tumaas talaga mga kababayan. Ayon pa dito, tumaas din kasi ang value ng dollars dito sa Pilipinas, kaya tumaas ang utang ng Pilipinas. Ngayon, makikita ko po sa post ng mga anti-Marcos na mga vlogger, isinisisi ngayon kay PBBM, sino ba ang pinakamalaking inutang? Di ba ang nakaraang administrasyon? Magkano ang inutang niya mga kababayan? Aabot ng 7 trillion ang inutang niya. 13 trillion ang iniwan niyang utang kay PBBM. Tapos ngayon, isisisi nyo ngayon kay PBBM na tumaas ang utang ng Pilipinas? Manood din ho kayo mga kababayan. Baka naduduling na kayo, nabubulag na kayo ng kasinungalingan nyo. Panoorin nyo rin kung ilang trilyon yung iniwan ni Duterte kay PBBM. Diba? So ito, pakita lang ito mga kababayan na marami ng bansa ang nagtitiwala dito sa Pilipinas. Ang bansang Japan may naghatid ng 22 billion na pamumuhunan sa Pilipinas at nagdaragdag ng 7.4 billion sa mga pangako. Ayan. Ito. Ang kumpanya ng Japan ay naghatid ng investment commitment sa Pilipinas na kailang iniharap kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya mga opisyal na biyahe sa bansa, Silangan Asya. Sinabi ng nangunguna, opisyal ng kalakalan nito lamang Lunes. Ngayon lang to mga kababayan, kakapasok lang ng balita. Ito po ang resulta sa mga lakad ng ating mahal na Pangulo. Tapos sasabihin ninyo,
walang nangyayari sa mga lakad ng ating mahal na Pangulo? Paano kasi, no? Huwag ho kayo manood lang sa mga puro paninira. Panoorin niyo po ang magandang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Katulad na lang yan mga kababayan, ha? Yung Esplanades, Phase 2, no? Yan. Ano na naman daw? Ano daw mapapakain ng Esplanades na yan? Bakit pa inaayos? So ano po para gusto nyo mga kababayan? Kung ang Manila Bay nga, inaayos eh. Siyempre, pag inayos po ang Esplanades mga kababayan, malaking tulong yan. Matatanggal po ang mga squatter dyan, matatanggal po ang mga nakatira dyan sa gilid, pero lahat naman po na nakatira doon, ayon sa ating mahal na Pangulo, ay inilikas na, binigyan na ng pabahay. Binigyan na sila ng pabahay, para ho dyan, ay gawin talaga po yan. Sabi nga nila, mala Italy, no? Ang ganda ng Esplanades na yan pag natapos. Pero sa ngayon pa lang mga kababayan, sa akin po nasaksiyan, maganda talaga. Napakaganda po mga kababayan. Talagang kung gumala ka doon, ako na nagsasabi sa'yo, hindi ka magsasawa na pumunta doon. Talagang nakaka-relax pag nandun ka. Kasi Ilog Pasig, tapos nandito ka sa Meno, tapos may mga ilaw-ilaw. At saka hindi lang po yan mga kababayan. Aabot din yan hanggang Marikina, Pasig. Yan. Kasi malawak yan. Ano nga yan? Yan ay proyekto po talaga ni First Lady mga kababayan. No? Yan ang isa sa mga proyekto ni First Lady. Kaya nandun siya kahapon, mga kababayan, kahit umuulan, nandun po si First Lady at si Pangulong BBM, kahit malakas yung ulan, tuloy po ang inauguration. No? So tuloy natin ito. Sinabi umano ng Department of Trade Industry Secretary Alfredo Pascual sa isang briefing sa Makati City, 3 malaking kumpanya ng Japan ang nagbuhos na humigit kumulang 22.3 billion na pamumuhunan sa bansa. Grabe mga kababayan. 3 malalaking kumpanya ng Japan ang nagbuhos. Grabe, malalaking kumpanya ng Japan yan mga kababayan, 3. So gaano ba yan? Kalaking tulong sa atin. Biruin nyo yan. Kikita ang Pilipinas, magkakaroon pa ng trabaho ang mga Pilipino. 3 kumpanya mga kababayan ng Hapon ang nandito ngayon sa Pilipinas. Grabe, ano? Ganyan nila pinagkakatiwalaan ngayon ang ating mahal na Pangulo. Kaya nag-i-invest sila dito ng kanilang pera sa Pilipinas. Ayon pa dito, ang investment ay bahagi ng 21 billion na pinangako ng kumpanya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nung mga state visit niya mga kababayan, no? Sa iba't ibang lugar. Siyempre nandun din minsan yung ang bansang Japan kasama din ni Pangulong BBM. O ayan. Ayan po mga kababayan. Ito na yung mga pinangako nila noon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito na yon. Ganyan katalino ang ating mahal na Pangulo. Gusto niya yung kumikita yung Pilipinas. Hindi na puro lang utang, puro utang. No? Ang ating mahal na Pangulo matalino mga kababayan. Believe ako sa kanya kasi talagang nais niya kumita ang Pilipinas. Hindi yung puro utang lang. Tingnan nyo nga mga kababayan. Siguro kung hindi ho nagbayad ng 2 bisis si Pangulong Ferdinand Marcos ng utang ng Pilipinas, ay aabot ho ng 17 trillion na ang utang ngayon ng Pilipinas mga kababayan. Pero dahil nakapagbayad po siya ng utang ng Pilipinas, so nababawasan po ang utang kahit papano. Kaysa naman nangutang ka na ng ganong kalaki, wala namang hong balik. Puro lang utang, wala hong mangyayari. Talagang mababaon sa utang ang Pilipinas. Tapos ngayon, sisisihin nyo, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bakit tumaas ang utang? Wow, kapal na mukha ninyo ay sinasabi nyong walang balik ang mga lakad ng ating mahal na Pangulo. O ayan na, 3 malalaking kumpanya ang nag-invest dito sa Pilipinas. Malalaking kumpanya ng Japan. Tapos sasabihin nyo, puro lakad. Ang maganda dyan mga kababayan,
kikita pa po ang Pilipinas at magkakaroon pa ngayon ng trabaho tayong mga Pilipino. Kasi trabaho din yan, mga kababayan eh. Diba? Trabaho yan. Kasi paano? Hindi nila kasi alam yan. Dahil kung alam nila yan, ginawa nila yan dati. Paano? Focus lang sa China. China lang yung pinukusan. Tapos yung China lang din. Ang China, pag pumupunta ko dito ang China, imbis na Pinoy ang magtatrabaho, China ang nagtatrabaho. O, saan ngayon? Di nawawalan po ng trabaho ang mga Pilipino. Eh ngayon, pupunta ko malalaking kampanya dito ng Hapon. O, Pilipino din ang tatrabaho. Yun ang maganda. Ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Ayaw nila yan kasi galit yan sila kay PBBM. Gusto nga nila pabagsakin na eh. Diba? Sabi nga ni Harry Roque, siguro niya na daw yung Malacanang. Ba't di niya sinugod para malaman niya? Oh. So po mga kababayan, maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. God bless po at magandang araw po.